Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo. So, another sit down vlog. At yun nga, may gamit tayong bagong lapel mic or wireless mic. So, hiniram ko muna kay Tim mamay kasi yung lapel mic ko mamay, hindi ko alam kung ano nangyari. So, naka-charge naman siya pero hindi na siya nagana. So, anyways mamay, baka palitan na yan. Titingin na lang tayo sa online sa Lazada ulit. Bibili tayo tulad ng kay kapatid kasi dalawa yung niya mic mamay. So, anyways mamay, another sit down vlog, syempre review and revenue update. So bago tayo tumungo dun sa i-discuss natin mamay, gusto ko lang muli magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga nagpapatronize na node sa natin sa review and revenue update kasi parang ito yung niche natin mamay, temporary niche kasi dito tayo most likely malakas. So hindi naman talagang sobrang laki ng views natin pero syempre as a small YouTuber na tulad ko mamay, so okay na po yun sa atin. Pero kung mas lalakas ang views natin dito, mas maganda mamay kasi malaking tulong po yun sa akin, lalo na pinapanood yung mahabang vlog sa atin at hindi kayo nag-skip ad, so mas malaking revenue yung makukuha natin. So anyways mamay, sobrang thank you po sa lahat ng manonood natin, mga silent viewers at mga subscribers po natin. Pero kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo mamay para sa mga latest updates na gagawin natin dito sa review and revenue updates ng mga Roblox natin in the near future mamay. So anyways mamay, review and revenue update na tayo mamay at meron tayong sinelect na 6 na mga content creators dito lang po sa community natin sa Sword Family. So ito yung mga content creators mamay na sinelect ko is dati pong malalakas. So i-check natin ngayon this February mamay 2024, although hindi pa siya tapos. I-check natin mamay yung performance nila, kung malakas sila, mas malakas, or biglang humina, or nasa level lang po ng katamtaman lang yung lakas mamay. So lahat ng details is kunuha po sa kanilang channel. Ito po mamay is pure vlogs, wala po dito halong short videos o mga live stream. Hindi rin po dito kasali mga perks mamay or mga super chat, super sticker membership, hindi po kasali, or mga mga adjustment, mga tax deductions, hindi po kasali mamay. So ang sa atin lang is gross, at gumawa po ako ng sarili kong estimated revenue sa RPM, which is nasa $2 per 1k views po mamay. Kasi ito mga channel na to is masasabi ko na okay na po yung takbo kung based ko sa assessment ko mamay. So anyways, lahat ng details syempre mapapanood nyo sa screen para masundan nyo po ang sinasabi ko. So ang palitan ngayon mamay is 55.93. So nagdagdag din tayo ng viewing rate percentage para makita natin kung mataas ba ang nakukuha nila na views sa kanilang channel. So anyways, without further ado, umpisa na po natin sa first vlogger. Ito mamay, na-miss to ng pangkalahatan. Meron din nagtanong sa akin bakit hindi na napunta ng Bukana or ba't hindi na nag-vlog. Ito mamay, si Kamars, si John Igor mamay. So meron siyang 92.5k na subscribers count. Nakapag-upload po siya this February 2024 ng 8. So nagbabalik na mamay kasi naging inactive to gawa nang nagtrabaho po siya mamay. So hopefully magtuloy-tuloy na po maging hyperactive si John Igor sa pag-upload kasi sayang. So anyways mamay, meron siyang nakuwang 46,680 na views doon sa 8 uploads. So pag kinuha natin estimated revenue niya by dollars, that's around $93.36 mamay. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 5,521.62 pesos. So ang viewing rate po niya ni John Igor sa kanyang channel is 6.3%. So sobrang baba po niyan. So as a summary, si John Igor, kung ikukumpara natin before, talagang pehadong mas sobrang lakas po niya dati compared sa ngayon mamay at the present. So ito kaya naman ni John Igor mamay bumalik, basta pupukusan niya lang mamay yung pag-vlog kung magkakaroon talaga siya ng talagang para magpo-full time na naman siya dito mamay. Babalik at babalik yan kasi nakasanayan na po ng tao mamay na panoorin ng kanyang vlogs at medyo naglaylo dahil sa mga nangyari mga before may mga issues, so na which is nag-derail po sa kanyang sa pag-vlog mamay. Pero anyways mamay, kumbaga kasama yan sa experience ng buhay mamay o sa buhay
So talagang pagdadaanan niya ng isang individual, hindi lang po mga content creators. So pero ang malaga diyan is nalagpasan at wag lang talagang bibigay or kumbaga hihinto sa mga pangarap. So anyways mga may, dadako na tayo sa number 2. Ito rin mga may, ito rin isa rin to sa mga naglaylo, si John Riot mga may. So si John Riot meron na siyang 112k na subscribers count. Nakapag-upload din siya this February ng 8. So para sila ni John Igor. So ang nakuha niya dong views doon sa 8 na yun is 23,520 views. So pag kinuha natin yung estimated revenue niya, that's around $47.05. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 2,631.84 pesos. Ang viewing rate po ni John Riot is 2.6%. So ibig sabihin, as a summary sa channel ni John Riot, as of now mga may, talagang halos wala na pong nanonood sa vlogs niya. Pag kumpara natin sa previous niya mga may, talagang sinasabi ko nga sa inyo na talagang boom po ang channel nito. Kumbaga kahit hindi niya kakulab si Japper, talagang malakas pong mga vlogs mga may. When it comes sa views, syempre kakibat nun yung magandang revenue mga kamay. So ang kailangan lang gawin ni John Riot, syempre i-reassess niya yung channel niya. Tingnan niyo yung mga bagay na kung saan siya malakas, tulad nung binanggit ko kahapon sa vlog ni Kamuning Mahamay. I-check niya yung mga vlogs Mahamay kung saan siya malakas, at unti-unti niya ibalik Mahamay, baka bumalik din yung maayos na performance ng kanyang channel Mahamay. At syempre paglalanan nila ng oras o ng panahon yung pag-vlog. Kumbaga pag once na nag-vlog, talagang paglalanan. Kasi ako Mahamay, pag once na may ginagawa talaga, tulad nito sa business Mahamay, talagang nandito ako po sa business, na wala po yung time ko sa pag-vlog. Pero anyways, sabi ko mag-aalat ako ng time sa business, tapos mag-aalat ako ng time sa pag-vlog. Kaya ito po yung ginagawa ko Mahamay. Kumbaga pinagsasabay ko, kasi sayang ng chance, kasi monetize po kami Mahamay. So anyways, good luck kay John Riot. Hopefully tuloy-tuloy na yung pag-upload, pag-vlog. May naman yung revenue, at least darating ang time na lalakas din yan. So anyways, eto yung pangatlo na vlogger na sinilek natin, walang iba kundi si Boyabunda Mahamay, si Kaoya Kinoshita. So meron siyang 86.7k na subscribers count. So nakapag-upload na po siya this February ng 17. So dun sa 17 na yun, nakakuha po siya ng 112,800 views. So ang ganda Mahamay So pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $225.6. Pag kinuha natin yan sa Philippine conversion, that's around 12,617.80 pesos. So ang viewing rate ni Kaoya is 7.6%. So sobrang baba po niyan Mahamay. Kumbaga sabi ko nga is 20% dapat ang minimum sa mga content creators na established. At maganda po makakuha kahit pa paano na revenue pag once na active sila sa pag-vlog Mahamay. So yun pong masasabi ko dyan. So anyways Mahamay, kaya naman ni Kaoya yan. At si Kaoya naman Mahamay, masipag naman sa pag-vlog, at hindi naman po siya na tumitigil sa pag-vlog kahit na kumihina pong views. Gumagawa siya ng paraan para makakuha ng content na kahit anong content Mahamay na alam niya na malay mo papatok. So basta mahalaga Mahamay tutuloy, kasi sa mga content creators Mahamay, talagang dumadaan yung mga ganyang bagay na yung ups and downs Mahamay. Hindi lahat Mahamay ng panahon sa pag-vlog is lagi pong malakas. So kumbaga meron din kainaan. So basta ang mahalaga is hindi lang titigil. So kumbaga more uploads to come kay Kaoya at sa mga content creators na dinidiscuss po natin dito. So anyways, dito na tayo sa pang-apat Mahamay. Eto Mahamay, isa pa rin to sa malakas din Mahamay, si Kapayaso TV Mahamay. So meron siyang 37.1k. So nakapag-upload po siya this February ng siyam. So dun sa siyam na yon, nakakuha siya ng 84,880 na views. Pag kinuha natin ang estimated revenue ni Kapayaso, that's around $169.76. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 9,494.67 pesos. So ang viewing rate percentage ni Kapayaso sa kanyang channel is 25.42%. So ibig sabihin Mahamay, pag talagang kinuha natin yung percentage sa viewing rate, maganda po yung tinatakbo ng channel ni Kapayaso, kasi
Isipin mo 37,000, 25% ng subscribers count niya is nanonood. So ang laki po nun mamay. Kumbaga kalahati 16 nasa ano po, nasa 10,000, 9 to 10,000 per vlog mamay. So kung sisipagan niya sa pag-vlog eh makakuha po siya ng maayos na revenue. So kung konting time sa pag-vlog, so siguro kung nahihirapan si Kapayas mamay na mag-isip ng content, pero anyways mamay sa akin kumalan sila ng raw vlog since na meron naman talaga na sa vlog nila, eh mas magandang yun na lang gawin. Pag may naisip sila na content na quality, hindi gawin nila mamay. Pero pag wala sila naisip na content, mas maganda na raw vlog lang, may manood naman po mamay. Lalo nandun sila sa bukana at nandun yung parang pinaka headquarters. So kumbaga meron manood mamay. At pag may manood, ibig sabihin meron pong revenue for sure. So hindi man siya kalakihan, at least hindi siya masisiro mamay. So good luck kay Kapayaso. Mas lalong sipagan sa pag-upload. So yun, eto na tayo mamay sa pang-5. Pangalawa sa huli mamay. So ang palima mamay is si Marjorie Feliciano. So si Marjorie meron siyang 14k ang subscribers count. So nakapag-upload po siya this February ng 12. So hindi pa po yan tapos mamay. So dun sa 12 na yun, nakakuha siya ng 42,200 views. Pag kinuha natin ang estimated revenue niya by the views, that's around $84.4. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 4,720.49 pesos. So ang viewing rate percentage ni Marjorie is 25.11%. So dito naman sa channel ni Marjorie, so nakita naman natin previously na nag-top 1 na break niya ang record ni Kasilong. So kumbaga sobrang layo yung nakukuha niyang revenue ngayon compared before. So kumbaga sobrang bagsak po mamay. Pero anyways mamay, by percentage of viewing rate, malaki pong chance na gaganda ang views ni Marjorie. So mas lalo niya pang sipagan sa pag-upload kasi syempre paramihan ng upload tulad ng ginagawa ni Kuya Noli is magkakaroon po yun ng magandang revenue mamay. Kung hindi nakukuha sa isang vlog, pwedeng magdalawa, pwedeng magtatlo or 4. So kumbaga nasa nasa parang religiously, kumbaga ipapasok mo na mindset mo sa sarili mo na as a vlogger, as a monetize channel, na alam mo naman na may impact ka sa mga subscribers or sa mga followers mo. Why not na hindi ka mag-vlog ng marami sa isang araw kung kaya mamay. Pero I think kaya naman kasi nakakaya naman po ni Japper, ni Romsel, saka yung mga iba pang content creators, sina Kuya Noli Vlog, sina Kapanalig, kaya naman nila mag-upload ng marami sa isang araw mamay. So kumbaga kung kaya nila, sa mga dinidiscuss natin mga content creators, pati na rin ako mamay, kaya din namin. So talagang time management ang kailangan mamay sa pag-vlog. Tulad ng ginagawa ko, sinisingit ko lang po mamay. So para yun nga, yung sinabi ko, mag-daily vlog ako hanggang sa tuloy-tuloy mamay. Hindi na ako titigil. So anyways mamay, dito na tayo sa pang-last, pang-6. So ito na, syempre walang iba kundi si Kapitan, si Kasilong TV Official mamay. So meron siyang 29.5k na subscribers count. Hindi na po yata tumaas ang subscribers count niya Kasilong So nakapag-upload po siya this February ng 10. Doon sa 10 na yun, nakakuha siya ng 15,800 views. So sa views na yun, kinuha natin estimated revenue niya, that's around $31.6. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 1,767.38 pesos. So ang viewing rate po ni Kasilong this February is 5.35%. So kumbaga lagapak mamay, talagang bagsak. So makikita nyo naman po sa natin estimation na sobrang bagsak po ng revenue niya. So hopefully makasahod pa rin siya kung isama natin yung mga perks mamay, baka makasahod pa po ito ng minimum. Pero by the views sa vlogs, medyo tagilid na po mamay. Pero hopefully makatalisod siya ng mga ayos na views sa kanyang vlog. Kasi meron pa ng 5 days mamay. Pero nakita ko sa sa 10 vlogs mamay, nag-average lang po siya ng alas 1.2, 1.3 per vlog mamay. So kumbaga
pagka ganun mga kamay, medyo ano yun, malabo, lalo na pag ano, one vlog per day lang ginagawa niya. So yun mga kamay, ang gagawin lang ni Kasilong mga kamay, wag lang siyang titigil, wag lang siyang susuko, kasi yun naman talaga ang lagi kong advice sa mga content creators. So lumakas ka man dati, humina ka ngayon, so darating ang time mga kamay na lalakas ka pa din mga kamay, for as long na hindi ka titigil. Kasi lagi kong advice talaga sa lahat mga kamay, huwag titigil kasi monetized channel po yan. So huwag ka lang pili ka ng mapili kung ano man na-achieve mo na revenue sa kada kada vlog mo. So kung nasanay ka man ng mga malaking nakukuha na revenue sa kada vlog at ngayon bumagsak, tanggapin mo. Kasi lang yan, isa lang ang pagsubok mga kamay na dinadanas ng hindi lang ikaw, lahat ng mga content creators mga kamay. So kumbaga, go for it sa lahat mga content creators na natin na dinidiscuss dito, pinapalo natin. So tuloy-tuloy lang kasi one day darating din ang ang kumbaga babalik yung sigla ng channel na hinahawakan nyo or pag-aari nyo mga kamay. So yun lang mga kamay, that's it, Anina Vloggers. So sa mga natin, sa mga viewers natin dyan, kung meron kayong mga content creators na gusto nyo na i-discuss natin, so feel free to comment down sa comment section mga kamay. Baka may discuss natin later on. At yun nga, bago tayo magtapos ng vlog, sobrang thank you ulit sa mga lahat ng mga nanonood sa atin. So laging paalala ni Bidogs mga kamay na don't skip ads sa mga vlogs po natin at sa mga content creators sa pinapollow nyo mga kamay, kasi alam nyo na, dyan po kami nakakuha ng revenue sa mga ads mga kamay. So abangan nyo po yung panonood mga kamay para mas malaking revenue po ang makuha natin. So road to grade 1 na po ako, nasa $70+ na po ako. So tulungan nyo po ako makareach ang $100 by not skipping ads mga kamay sa ating mga vlogs. Pwede nyo po i-play and replay yung mga natin, mga videos para kumarga po ang revenue. So anyways mga kamay, that's it for now. So paano yung mga kamay? See you sa next vlog po natin mga kakamay.